Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, magandang morning po sa inyong dalawa. Ako po si Pau, tambalanista since college. Parehas kami na tambalanista ni Aya, yung girlfriend ko. Kung naaalala ninyo, dinalhan namin kayo ng durian candies from Davao last August. Oh, I see. Yung yung dalawang balot. Di ko matandaan. Baka konti lang yung binigay. Hindi Oo ko nga. matandaan. Sarap. Medyo bawas nga yung isa eh. Oo nga, may kagat. Oo. Kaya namin natandaan kasi may kagat. Sarap. Ganito po kasi. Nung graduate ng high school si Zaira, yung younger sister ko, at 16 years old, bumukod na siya sa amin at nag-asawa. Nagkaroon sila ng 2 anak. Dahil hindi pa naman talaga handang magpamilya, hirap sila sa buhay. Walang buwan na hindi nag-message sa family group chat para humingi ng pera dahil hindi sapat ang kinikita nilang mag-asawa. Wala na daw silang makain at kailangan ng allowance ng mga bata. 25 years old na si Zaira ngayon. Yung mga anak niya, 8 years old and 6 years old. Bumibisita sila sa bahay ng parents ko every weekend at mahal na mahal namin sila. Kaya lang, habang lumalaki, napapansin namin na nagiging bastos sila at hindi maayos makipag-usap sa amin. Siguro dahil nakatira sila sa squatters area kung saan ang araw-araw na nakakasalamuhan nila ay hindi masyadong maayos makipag-usap. Lalo pa at minsan daw pinapaubaya na lang yung mga bata sa kapitbahay kasi nga nagtatrabaho silang mag-asawa. Mahina din po sila sa reading comprehension. Yung 8 years old kahit simple words hindi mabasa. Nababahala kami kasi gusto naming lumaki silang good citizens at matatalino. Sa ngayon po na pagkasunduan naming magkakapatid at ng parents namin, nakunin yung 2 bata kasi nakakaawa po ang sitwasyon nila. Kami na po ang magpapaaral sa kanila dahil dito sa amin at magsusustento. Gusto ko rin po silang ipa-speech therapy para matulungan sila sa pagbabasa at sa pag-aaral. Gusto rin namin na magabayan sila sa mabuting asal at pananalita. Gusto namin silang i-expose sa mga bagay na positibo at mapalawak pa ang kanilang kaisipan na hindi lang limitado kung saan sila nakatira sa ngayon. Nabanggit na ito ng isa sa mga kapatid ko sa mag-asawa pero hindi sila sumagot. Alam naming masakit ito para sa kanila pero pwede naman nilang dalawin ang mga bata tuwing weekend. Bilang mga magulang din po kayo and since you are looking at this from an outsider's perspective, tama po ba na ampunin namin ang mga bata? May maipapayo po kayo kung paano namin kakausapin yung mag-asawa kapag kinausap na namin sila ng formal tungkol dito? Maraming salamat po sa payo ninyo. Ang inyong tambalanista, Pau. Ang dami ko ng problema, dumagdag pa to. Charot. Oo,
hindi Oo. biro yung problema Hindi nyo. biro kasi yung problema ninyo. Dumagdag pa to sa isipin ko. Ano kaya tayo today, partner? Psychologist, as a doctor, as a DSWD. Or as Alam niyo naman kami, iba-iba yung role araw-araw. Tama. Or as- Attorney minsan, Truth. naniniwala naman kayo. Doktor, ganyan. Psychologist. Yeah, ganon. Oo. Nutritionist. Pag nagtatanong kayo tungkol sa diet ko. So ngayon, O bilang ngayon, miyembro ano tayo? ng DSWD. Yeah, di ba? Ano nga ba ang batas tungkol dito? Yan. De, ano tayo? Bilang mga nanay at tatay. Yan, Ultimately, Pao, syempre it has to be the parents' decision. Mm-mm. Kahit anong pilit ninyo, sa totoo lang, kung ayaw ng mga magulang, wala tayong magagawa kasi hindi naman kayo yung magulang. Mm-mm. 'Di ba? Ang pwede nyo lang talagang gawin ay patuloy na silang kausapin tungkol dito or magbigay ng mga konkretong mga halimbawa ng mga taong napariwara ang buhay. Ganyan. Oo, baka kasi sabihin nila kwento lang ang lahat. Oo. Baka sabihin, puro invento nyo. oo. Hindi naman kami naniniwala. Hindi kami O, sabihin naniniwala. nilang O, ganon. diba? So, kailangan meron tayong Canva presentation ng mga taong napariwara ang buhay dahil napabayaan ng magulang. Yan. Yan. Hindi, pero ultimately, ang wala talaga tayong magagawa lahat kung gusto ng magulang na gano'n. Hindi natin pwedeng pilitin yun. Ayon sa Article 7.3, line 16 Ayan, ng level preamble 50. ng preamble of the Philippine Islands of the world. Philippine Islands of the world. Ganon, 'di ba? Dapat sila. So ngayon tinatanong mo paano niyo sabihin pagka formal na ninyong Nakausap. wala naman talagang ibang paraan kundi sabihin lahat ng sinabi niyo sa amin, 'di ba? Na we're very much concerned. Gusto namin na dahil sila ay kadugo namin at hindi sila iba sa amin, gusto namin lumaki sila na maayos yung environment, mabuti. Kumbaga ang sasabihin niyo always for the best interest of the kids. Kasi sasabihin niyo, wala naman kayong oras Parehas naman kayo nagtatrabaho. So ganun din. 'Di ba? So ganun din 'yon. Mas napabuti kaysa iwan niyo sa iba, edi iwan niyo na lang sa kamag-anak, 'di ba? Correct. Sa talagang Pwede. tunay na nagmamahal. At ang swerte nga actually, ang swerte niyan kasi may mapag-iiwanan ng mga magulang at mga kapatid. Apakaswerte. May mga iba na wala ng choice talaga. Iniwan na talaga. Iiwan na lang sa kung saan, kung kanino, kahit ano na yung influence niya. Kasi nga, wala mapag-iwanan na magulang, 'di ba? Dati partner, yan yung yun yung parang iniisip ko dati na kapag tumanda ako, Iwan mo din. Oo, hindi dapat pag ako yung tipo ng lola na gustong iwan sa akin yung mga bagets na mga junakis ko kasi I'm such a cool granny. A bonggang Oo, granny, a gano'n. bonggang granny, 'di ba? Na excited sila kapag weekend kasi kasama nila yung bonggang granny nila, 'di ba? Parang gano'n. Ang swerte mo kapag may gano'n ka, may bonggang granny, may bonggang ante, may bonggang uncle, 'di ba? Mas mga, di ba, sabi nga nila paglaking lola, mga spoiled yan. Oo, So, di ba? ganun ka, no? So, feeling ko, gusto ko maging ganun. So, dapat yun yung sabihin mo dun sa syupatembang mo, di ba? Sa kapatid mo. Sabihin mo sa kanya na, ayaw mo bang ma-spoil siya ng lola niya? Ayaw mo bang, yung lola, usually yung mga lola kaya nang suspoil na ng mga apo. Kasi miss na nila yung merong bata sa kanila. Di ba? Oo. So, gusto nilang ibalik yung memories nila na nag-aalaga sila ng bata. Tsaka iba yung energy pag may yung- bata sa loob ng bahay. Correct. So nakakadagdag, Masaya. nakakadagdig na ng buhay dun sa mga lola. Yun yung mga sabihin mo na parang dadagdagan mo ng 10 taon yung buhay ng nanay natin, 'di ba? Yan. Kapag kasi pag dinala mo diyan yung mga anak, kaya mo yan. Kwento mo nga lahat sa amin, 'di ba? Kung ano mga paliwanag kung bakit kailangan kunin yung mga anak 'di ba? Maayos nga yung buhay nyo ngayon. Baka mas maayos pa nga yung buhay nyo. Kaysa sa amin, Nakapagbigay kayo ng durian sa amin, True. kami wala. Nakapagbiyahe nga kayo mula Davao papunta dito para bigyan kami ng durian. Kailan pa kami huling pumunta ng Davao? Si Parto yata di pa nakarating. Oo. 'Di ba? So mas maayos yung buhay nyo sa amin. So kaya nyo yan. Kaya niyo yan. Mukha lang maayos yung buhay namin pero hindi.
Nakakaloka. Siguro depende sa presentation na gagawin ninyo. 'Di ba? Depende kung paano yung pwedeng tawagin natin na offer or yung arrangement na gagawin ninyo. Dapat it should not sound as if you are taking away the kids. Oo. Hindi pwedeng ganoon na parang Kasi hindi nyo naman anak yan, di ba? yes, dapat hindi ganun yung maging impression ng mga magulang. Nandyan kayo to serve as foster parents. Na parang, di ba, na gusto mo pasyal-pasyal kayo dito. Hindi wag mo sasabihin na kukunin namin yung mga anak ninyo. Kasi masakit yun sa mga magulang. Bakit yung kukunin? Yeah. Di ba? Pwede nyo sabihin na, gusto nyo ipasyal mo muna dito yung mga anak mo. Di ba? And then, siguro, kunyari, mag-set kayo during weekends, nasa amin. Tapos makikita nila yung difference eh. Yes. Na parang pag nasa lola pala nila, no, mas nakakapaligo, gano'n. Yan, hindi totoo, may Makakapag-observe ganon. sila ng Mas gano'n. mabango yung ulo, di May ba? bagong damit lagi pag uuwi ng Correct, bahay. di ba? Parang ayaw nang kainin yung mga ulam dito sa atin kasi masasarap yung ulam sa may gravy tsaka may beef steak. Yan, Yan, diba? di ba? Tapos pag uwi nila sa bahay ninyo, may dala pang pasalubong. Yung mga sobrang luto ng lola, halimbawa, yung mga sobrang pagkain sa bahay, take home sa inyo. Makikita niya kaagad yung difference Correct. eh. Na Kumbaga parang ang i-highlight ninyo yung benefits Yes, na makukuha at hindi yung kasi syempre kaya hindi sumasagot yung mag-asawa kasi feeling nila kukunin eh. Oo. Mapapalayo. Ano ba distance ninyo? Bakit okay lang sa kapitbahay at hindi okay sa inyo? Baka naman 5 bundok kasi ang 5 bundok ang pagitan at mahirap kayong puntahan. Ano ba 'yun, 'di ba? Oo, hindi rin natin Baka may alam. ganun eh. Baka may ganyang setup. Hindi natin alam, 'di ba? Kasi hindi sa atin in-explain kung ano yung distance nung lugar nila sa lugar ninyo. Correct. Kasi sabi nila, 'di ba, pwede namang uwian kapag ka weekends. Pero para sa mga magulang na may ganyan kasing mga anak na 8 and 6 years old, 'di ba? Masarap kasi na lagi sila nakakapiling eh. Kahit maingay, magulo at nakakalurke yung mga bata na ganyan. Minsan lang din sila bata. Kaya ganun din sila. Kumbaga parang gusto nilang panindigan na kaya nila kahit hirap na sila. May ganun yung pakiramdam nila. So Correct. tama si partner. Dapat yung presentation parang hindi naman nangunguha ng bata. Wala na lang, dala kayo ng van. Correct, ang lakas makaputing van eh. Diba? Tsaka baka naman yung presentation din kasi ninyo is as if wala na silang nagawang mabuti. Yes. Diba? Yun Yung parang, din yun. parang ganun kasi yung dating. Parang ano ba yun? Hindi na marunong. Parang wala na silang, siguro may konting pride din yung mga yan na sinasabi nila. So wala ba kaming nagawang mabuti? Hindi namin Correct. napapalaki ng maayos. E di syempre, alam naman sabihin yung oo, diba? Pero dun sa mga suggestion nyo, parang oo eh. Diba? Diba? Correct. Yun Parang din may yung ganun eh. Diba yun yung nakita natin na parang kulang na kulang talaga kayo sa kanila. Oo, kulang naman din talaga, 'di ba? Kumbaga ang sa inyo meron namang option iba. Pero sila yung parents eh. Correct. Diba? Nasa kanila din yung final decision kung talagang gusto nilang bumukod or ibigay yung mga anak sa inyo. But then again, totoo yun na kailangan yung pag-present mo sa kanila hindi dapat to personal attack. Oo. Na parang ano ba kayo? Kasi diba, naman tingnan mo eh. yung mga anak nyo lumalaking bastos. That's Yan. the truth kung yun yung nakikita nyo. Pero dapat hindi ganon, hindi offensive yung Correct. atake nyo sa kanya. Sinali nyo pa yung squatters area ha. Hindi sa amin ang galing yun dito kay Pau. Hindi lahat ng mga Oo. nakatira sa squatters area ay masasamang tao. Correct, totoo. Diba? Madami nga akong kakilala na nakatira sa squatters, hindi nila kasalanan na doon sila nakatira, Oo. 'di ba? Kasi doon yun yung kinalakayan nila na mas maayos pang ugali kaysa sa Correct. mga sa mga spoiled brat na maraming pera. Correct. Yun. So, wag yung natin mga lalahatin. Correct. So yung mga ganong klase ng atake, for example. Oo, nakaka-atake yun eh. Diba? Oo. Parang, nakatira kasi sa squatters kung saan mga expose sa mga tao. Diba? Nakaka-lurky Oo, yung yun ganong eh. statement, medyo offensive yun. Lalo pa kung halimbawa yung lalaki, kasi kapatid nyo yung girl, di ba? Well, kung lalaki, doon siya lumaki. Yes. Doon siya na tumira. parang, ano palagay mo sa amin? Kinalaki. Masamang tao. Sensitive sila sa ganyan, di Correct. ba? So maging maingat. Kailangan mo mag-establish muna ng magandang connection with your kapatid and your in-law. Di ba? Tama ba in-law ang tawag sa kanya? Oo. Bilas? Bilasa. Charot. Bilasa na stress sila. Basta in-law, kung ano man. Oo. Kailangan nyo mag-establish ng magandang relationship para mas madali yung hiraman o yung yung foster parenting. 'Di ba? Kasi ako halimbawa,
'Di ba? Ako pasapasa lang ako ng mga tita ko eh. 'Di ba? noon. Ng mga lola ko nung bata ako, at madali 'yun for us kasi hindi intention ng mga tita ko kukunin ko yung anak niyo ha. Ang Kasi pangit kasi ng Oo, pagpapalaki oo. dyan sa lugar nila. Oo, kasi wala Oo. siyang kalaro, amin na lang dito sa bahay namin, maraming bata. Hindi ganoon. 'Di ba? Pag madaling hiramin ng mga apo, madaling hiramin ng mga pamangkin, kung maganda yung relationship mo with your kapatid, with your in-laws. Baka nga kapag ka ganun, alimbawa ako partner. Matik yun, ihahabilin na agad yun. Yun. Ako ganun ginagawa ko. Parang matik siya, habilin agad, 'di ba? Oo. Parang yung tita ng mga anak ko, puntahan ka agad si available ba si tita? O bakit Correct. para magtataka pag hindi pa available? Bakit hindi siya available, 'di ba? Diba? Ganon. Kasi may magandang relationship. Hindi naman natin ginajudge, baka naman maganda relationship nila partner. Judger naman tayo. Di kung maganda na, Oo. i-enhance mo pa. Yan. Di ba? Lalo mo palalimin, paigtingin, pagandahin yung relationship mo dun sa kapatid mo. Para minsan yung pakiusapan, madali pag ganun eh. Minsan nga kahit wala nang pakiusap, voluntarily ipapahiram sa'yo yung Tama. bata. Ate, magsisimba muna kami. Ate, Correct. pupunta kami sa work. Pwede bang sa'yo muna yung mga anak ko at hindi sa ibang tao? Yan. Di ba? Kasi nga maganda yung relationship ninyo. So baka may ganun silang issue. Oo. Kalkalin natin ang family issues nila. Baka naman kasi. Baka diba? naman kasi. Oo. Diba? Kasi May kung halimbawa, sigalot kayo. may ganun, hindi mo lang sinasabi, ayaw mo lang isplok. Correct. Diba? Alam niyo yung pagdidikdik sa kasalanan ng isang tao, lalo siya magdidistansya Lalayo. sa inyo. Yung Correct. sinasabi mo, 16 years old pa lang kayo, hindi pa kayo handa magpamilya. O totoo, given na yun, nagkamali na sila doon. Pero kung ididikdik mo pala lagi sa kanila, Correct. lalayo yung taong yun sa'yo. May ganun na Diba? parang walang araw na hindi sila humingi ng pera kasi kulang yung kinikita nila. Oo, diba? yan. Yung mga anak ninyo, lumalaking bastos, di ba? Talagang lalayo sila pagka ganon. Mali yung atake, mali yung arrangement na ginagawa. So yun yung dapat munang establish. Establish a good relationship at paano yung arrangement na gagawin. Yeah, na hindi mo kang it will not seem like sobrang sama nilang mga magulang. Yes, Kasi hindi parang dapat ganon. yung dating talaga dito talagang pinabayaan eh. Oh, we know your intention and we Oo. appreciate At your good maganda yung intention. intention ha. Kasi syempre, Yes. ultimately gusto natin na ang mga kabataan ng pag-asa ng bayan. So ultimately, lahat ng mga kabataan gusto natin silang i-shelter ng maayos, Oo. bigyan ng maayos na edukasyon, turuan ng maganda, 'di ba? Kasi sila rin ang next generation, 'di ba? Ang ganda ng intention, bongga, 'di ba? Yun, appreciate natin Correct, yun. 'di ba? Yun lang kaya sila apprehensive yung kapatid mo tsaka yung kanyang asawa kasi baka nga dun sa atake. Totoo, 'Di ba? depende Parang yun, attack yung dating eh, parang ganun. Correct. Paano mo lalapitan? So, Oo. kailangan na maganda yung lapit mo sa kanila. Kasi ang pinaka-importante naman sa lahat, mapabuti yung mga bata. Yes. Diba? At sana maintindihan din yun ng kapatid mo, diba? That you also want what's best for them. Correct. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! This portion was brought to you by PCS Manufacturing Corporation. ISO. Yan, 'di ba? Ultimately, important issues na kasi parang ang daming attack ang daming mali. Alam mo 'yun, ang daming mali nilang ginawa. Parang hindi ganito, hindi ganyan. Although, minsan on the other hand, mapunta din tayo. Baka naman kasi of course, mas kilala nila yung kapatid nila. Alam nila na yung kapatid nila ay hindi tumatanggap ng pagkakamali. Pwedeng ganon. 'Di ba? Hindi tumatanggap, hindi marunong tumanggap ng pagkakamali at kumbaga mas kilala niyo yung kapatid ninyo kaya alam ninyong ganun yung atake. Maaring mali kami ni partner na parang feeling namin sobrang attacking naman. Pero mas kilala ninyo, 'di ba? Pero dun sa tanong ninyo kung paano namin sasabihin, di sabihin mo lang lahat ng malumanay, ng highlighting the benefits, maximizing yung i-maximize mo yung kung bakit kailangang mas pangalagaan yung mga ganun kasi nakakalurky kapag ka may pag-attack may feeling magkaka-feeling ka na parang di wala na akong ginawa. Di kayo na magaling, 'di ba? Oo. Ganun. Ganun yun. Di kayo nang mayaman, kayo na yung kaya magpalaki ng mga bata, Kayo na yung ganyan. mabubuting tao at kami masasama. Never. May ganun may ganun tuloy na pakiramdam Yes. sila. Feeling ko kaya, kasi kung hindi ganun yung pakiramdam nila, sasagot sila agad na, sure, sige, thank you ba't ngayon lang in-offer yan? Ang tagal na namin naghahanap, 'di ba? Pero hindi sumasagot. Ayaw may apprehensive sila. Totoo yun. Never ever highlight the weakness of a person. Kasi didistansya talaga siya sa'yo. True. Diba? Pagka ganon, nakikita mo lang kasi yung mali nila. Tingnan mo, wala kang pinakitang magandang sa kapatid mo
'Di ba? Sa amin pa 'yun papaano ko sa kanila pa. Mm. 'Di ba? Na parang sana may na-mention ka, yung kapatid ko matalino naman yan, kaya lang nagkamali sa pagdedesisyon. Yung kapatid ko marunong naman talaga mag-alaga ng bata, kaya lang environment nila sadyang gano'n. Mm. 'Di ba? Parang ang naging impression agad namin na parang ang daming pagkakamali ng mga kapatid mo at talagang highlighted siya masyado. Yes, Kumpara sa ganon. mga bagay na pwede mong makakakitaan ng maganda tungkol sa kapatid mo. Another thing na pwede mong i-consider dito, instead of just saving the kids, pwede mo din i-save dito mismo yung kapatid mo at yung kapatid Correct. niya. Kasi kapag Mm. sinave mo sila, Kapatid mo at kapatid ay niya? yung asawa niya, Oo. iniisip ko kung anong tamang term instead of saving. Mm. Helping. Helping? Oo. Oo. Kapag tinulungan mo yung kapatid mo at yung asawa niya, matik yun at matutulungan mo na rin yung mga anak niya. Hindi pwedeng hindi shortcut agad sa mga anak Oo eh. nga, puwedeng ang tulong ay Ay, diretso, ay rekta muna sa mga magulang. Sa mga magulang, Mm. 'di ba? Na parang sige ano gusto mo, may mga seminar sa ganito, sama-sama ka sa akin. May enhance yung Yan. kunyari yung mga parenting o kung ano man madi-discover niyo na makakatulong para ma-enhance din yung kapatid mo, 'di ba? Yes. Ma-develop kung ano man pwedeng ma-develop sa kanila at maintindihan nila na ay unang-una no, natututo na ako sa buhay at makikita nila yung comparison ng dati nilang buhay sa magiging buhay nila pagdating ng araw. Kasi nga tinutulungan mo sila eh. Tama. So ang isang atake din diyan is tama si Help the partner. parents. So, Help the parents. Yung parents matik yung ng may oo. matutulungan ng mga anak pagka ganun. Yes. Diba? Mag-offer ka siguro ng better job. Diba? Correct. Yun yung pwedeng ibigay sa kanya, 'di Oo, na ba? parang, "Hoy, Opportunity. sis, alam mo may may kakilala ako. Gusto mo mas malaki yung sweldo dito." Mm. 'Di ba? Pagka gano'n, matutulungan niya din yung anak niya. Puwedeng gano'n. So mas magiging maganda pa yung relationship niyo bilang magkapatid kasi nagtutulungan kayo, Mm. 'di ba? Instead of parang ang maging approach ay personal attack. Amin na yung mga anak niyo, kami Oo, magpapalaki parang sa ganun kanila. kasi yung dating eh. Actually, yung Oo. iba natin mga tambalanisa, parang ganun din yung feeling eh. Sabi ni Chetro Mata, hayaan din natin silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Guide lang from the family ang need, hindi full authority sa mga bata. Kasi Yes. ultimately talaga, sila yung parents eh. Mm. 'Di ba? We feel like we know what's best for the kids of others, but it's still the parents who know best. Mm. 'Di ba? Sabi ni Emmanuel Hikom, mga kapatid ko nga sa akin, paborito iwan ng mga anak nila. Kaya ako nang umayaw kasi baka hindi na ako makapag-asawa kaalaga ng mga pamangkin. O, di ba? May ganun din. May ganun din na lagi namang iniiwan. Hello kay Eman Miguel na pinapag-greet ang mga OFW na nakasakay sa Saudia Airlines. Yan. Hello po sa inyo. Marami din gano'n. Yung tita, mas tinuturing pang mga magulang ng mga pamangkin. Kasi sa sobrang close. May ganong setup eh. Kasi nga maganda yung relationship at hindi yung issue dun sa tunay na nanay. Na parang, ay bakit mas close kayo ng anak ko? 'Di ba? Hindi yung issue kasi maganda yung relationship ninyo. Tama. 'Di ba? Ngayon, kung pangit ang relationship ninyo, kahit magandang intention mo dun sa mga anak, Wala hindi ka din. papayagan. 'Di ba? Mm-mm. Issue yun para sa kanila. Correct. So Yarn. dapat maganda muna yung bumuo muna ulit kayo ng magandang relasyon bilang magkapatid Yes. and everything will follow. Tama. Nakatutok sa atin ang pamilya ni Mr. Jeffrey Simpao. Hello, good Ang morning. napakagaling na magician, Uy. diba? Diyan sa Quezon Province. Hello. Pwede mo Yan. bang magicin yung mga utang namin na mawala na sila? Oo Kung, nga, sana kung tunay may na mga ganung kung tunay na no? magaling ka. Hinamon. Nakakalurke. Sana ganun yung mga magicero, no? Pati Oo. utang kayang i-magic. Tama. Ayan, hi sa Simpao family. Good morning. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Good morning. Magaling din, masarap din sila magluto ng butchiron, partner. Ay, hindi naman ako naniniwala. Oo, pag napaluwas sila, magbibigay sila. Yan, di ba? Kasi hindi ako Pala naniniwala. desisyon. Kasi hanggat sinasabi mo masarap tapos hindi ko natitikman, para sa akin, kwento lang ang lahat. Hindi Ayan, naman ako yan, naniniwala. Ayan, pag napadpad. So, good morning!
morning. Salamat sa Salamat, inyo. Simpao salamat. family ng Quezon Province. Thank you. At dun sa mga tambalanisa natin na nakaantabay, tomorrow po ang grand opening ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry dyan po sa Venice Grand Canal Mall sa McKinley Hill. O, taray! First eight, Pangmalakasan. oo naman, pangmalakasan. First 8 buyers will receive free gold. Yan. So, kita-kits po tayo dyan. Nandyan po ako bukas alas 3 ng hapon. Grand opening na po. Pinakabagong branch ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Ilan na ba yung branches Congratulations. Mukhang tama ba, pang 18 na ito? Wow, Yan. ang dami. Bongga, di ba? Pang malakasan. So, congratulations! Again, kita-kits sa Venice Grand Canal Mall sa McKinley Hill. Yarn. Congratulations and good luck sa mga sa grand opening. Yes. Hi kay Norse Biazon Setcor. Good morning. Sa tambalan at pinapabati niya ang kanyang anak na sobrang sweet. Aww. Thank you. O yan. Sobrang sweet. Si Maria says, yung kapatid ko, sugar mommy, anak at ng mga pamangkin ko. Ano daw yun? Oo. Hello to the neutrals. Maganda yung mga damit dyan, the neutrals. Yan. Ganun. O siya. May Nabati babatiin mo ka na ba ba? to si Eman Miguel, ang mga Oo, OFW sa- daw ng Saudi Airlines? Yan. Hindi ko na binasa yung the rest of the message kasi hindi naman tayo AM. Yan. Pero nawala. Nag-message na nga din siya ulit eh. Nawala daw yung bad trip niya dahil na nabasa yung kanyang message. Yarn. Okidokes. Salamat na marami. See you later. See you. Bye-bye.